Senator Tito Soto, kauna-unahang senador na naloklok sa ikalimang termino. Grabe po, ikalimang termino. So, ibig sabihin, kung 5 years times 6, pag natapos niya po itong termino na to, meron po siyang, siya po ay nanunungkulan na senador na 30 years. No? Maganda sana yung record na yan kung may impact ka. Naging Senate President ka pa, Tito Soto, pero wala ka pa ring impact. Grabe, siya po pala ang pinakamatagal, no? Pinakamatagal na naging senador. Okay. Puntahan na po natin to si Laila de Lima sa kanya pong mga sinabi, no? Ito po, ayon po kay Laila de Lima, yung bloodbath na tinatawag o dadanak ng dugo, yan po yung pinakamagandang termino, no? Dadanak ng dugo sa impeachment. Pinalagan po yan ni Laila de Lima dahil alam nyo naman, lahat po ng sabihin ng mga Duterte, gigil na gigil po to. Ayon po kay Laila de Lima, diyan naman sila magaling. Bragadosyo, mindless arrogance, toxic rhetoric, violence. Yan po, no? Sabi ni de Lima. At alam mo, Laila de Lima, yung sinasabi mo parang negative. Sa totoo lang, no? Diyan po hinangaan din. On the other hand, yan pong sinasabi mo na negative, nakatangian ng mga Duterte na mahilig sa bragadosyo, arrogante at toxic rhetoric. Diyan po hinangaan at hindi po yan hindi po yan simpleng rhetorics, no? Masakit pong pakinggan lalo na po pagkalaban ng Duterte nakakarinig. Siyempre, 'di ba? 'Di ba, de Lima, masakit pakinggan sa mga pro-drugs yung anti-drug rhetorics ni Tatay Digong. Pero hindi lang po siya rhetorics eh. 'Di ba? Kinukulayan lang po ng mga Duterte pero tinototoo po nila. Hindi katulad ninyo, kayong mga dilawan, ang kukulay nyo magsalita eh. Lenny, Keiko, Bam Aquino, no? Wala naman laman. Yun ang mga tunay na walang laman. Kala Tatay Digong, makulay, pero direct to the point, alam ng mga tao yung sinasabi. Bibigyan kita ng halimbawa, de Lima. Ganito mga speech ng mga dilawan eh. Bubuwagin natin ang pader ng kahirapan para sa mga nasa laylayan. Utang gandang pakinggan yan, di ba? Napakagandang pakinggan. Pero paano sa aktual yan? Wala lang. Sa aktual yan, ganito lang yan. Kain tayo ng kaldero. Dagat. Wow, dagat. Yan po ang aktual. No? Aangkinin, pati yung mga free tuition fee. Alam mo, tigil-tigilan nyo na kami sa pagdidiscredit sa mga Duterte. Yan pong free. Yan pong free education sa lahat po ng state university. Kay Duterte po yan. Kahit na anong sabihin nyo kung sino man ang nag-claim, batas lang sa kanila. Implementation. No? Implementation po kay Duterte. Kaya swerte to si Bam eh. Yan yung pinangampanya na kanya. Sa totoo lang po, yan po yun. Wala po yan. Ano po ang sabi ni Will? Tama po si Kuya Will eh. Marami ng batas. Marami pong batas na nagawa. Ang importante po, ma-implement ninyo yung batas. Hindi po usapin nyo na pagandahan ng batas. Kung batas at batas rin lang, sangkatutak na po magagandang batas sa Pilipinas. Ang problema ng mga batas na yan, kinakailangan po yung ponduhan. Kinakailangan po yung isama sa budget. Hindi po under yan. Halimbawa na lang po yan, yung pre-education na yan. Sa tingin nyo, wala nakaisip niyan noong araw pa. Estudyante ko pa lang ako, naririnig ko na yan eh. Isa batas, ang free nationalist, libre,
makabayan, scientifico, na mga education system. Nung araw pa po yan, nangangarap na tayo ng libre. Hindi po si Bam Aquino o kung sino mang senador at congressman ang unang nakaisip niyan. Ang importante po, maipatupad yung batas. Naintindihan nyo? Kaya nga po may presidente. Dahil kung mga senador lang po at congressman, lahat ng gawin nilang batas, okay na. Eh bakit pa tayo naghahalal ng presidente? Dekorasyon lang po yan, ang batas na walang pondo. Ang batas na hindi inimplement ng Pangulo. Dekorasyon lang yan. Oh, nung si Tatay Digong, gumawa ng maraming project, anong sinasabi nila? Nung panahon pa ni Marcos, may blueprint na. Panahon pa ni ganun, may blueprint na yan. Naka-blueprint na yan, lintama. Kahit na sangkatutak ang blueprint nyo, kung hindi yan pinondohan, kung hindi naghanap ng pondo, walang build. Kaya nga kay Tatay Digong lang yung build. Eh. Sino bang Pangulong ayaw magkaroon ng build? Sino bang Pangulong ayaw magpatayo ng sangkatutak na tulay, sangkatutak na highway? Ha? Lahat ng Pangulo, pero wala silang kakayahan. Si Tatay Digong lang ang may kakayahan na magplano, manguha ng pondo, makahanap ng pondo. Kaya sa kanya lang naganap yung golden age ng Philippine infrastructure. O ngayon, wala pong katotoran lahat yan. Tama si Willie Rebillame, marami ng batas. Nagkakabuhay lang po yan. Yung pinaglalaban nga ng mga teacher, Magna Carta of public school teachers. Noon pa yan eh. Hindi naman pinupondohan. Naintindihan niyo po, marami na pong batas na magaganap lang po kung pupondohan. Kaya yung mga nauso yung, inaangkin nila. Kay Marcos pa yan. Marcos na tatay. Panahon pa ni Marcos, may blueprint na yan. Anong blueprint pinagsasabi niyo? Alam niyo ba yung blueprint? Plano yun. Ang plano, magiging katotohanan lamang kung, para ka lang kayo nagplano niyan eh. Kunwari, bagong kasal kayo. Within 10 years, meron na tayong bahay at lupa. May kotse tayo. May 3 tayong anak na nag-aaral sa Ateneo. Pwedeng lahat mangarap. Di ba? Pwede lahat pangarapin yun. Pero kailan ka magdidiwang? Pag naganap yun, meron ka ng bahay at lupa, nag-aaral na anak mo sa Ateneo. Pero kung nangangarap ka lang, nakangangalang kayo. Nakaharap lang kayo sa ilog ng Norsagaray, sa Matiktik, sa habang kayo nakalublob sa Matiktik, nangangarap kayo balang araw magkakaroon tayo. Ganun po yung ibig sabihin ng mga plano. Ganyan po ibig sabihin, naka-blueprint na yan. Ganyan po ibig sabihin ng mga batas. Pangarap yan na inilagay na sa, pangarap yan na nilagyan na ng mga numero. Pero hanggat hindi yan napupondohan, tindi naman ito ni Dabilib. Dilawan alma mater. Pangarap mong magkaroon ng mala-artistang asawa. Walang masama dyan. Pero magdidiwang ka lang, nakadaget ka na ng mala-artistang asawa. Pero nangangarap ka pa lang, parang 20 pesos na bigas yan eh. Ngayon, eto po, tanong ko dyan sa mga naniniwala, sa halo-halo na po to kung ano na lang mabanggit natin. Masarap magsalita eh. Tanong ko po, sa naniniwala pa rin sa 20 pesos. Sabi nyo nun, hindi budol yan. Sabi nyo nun, pinigilan ng Comelec. Ngayon, wala nang pumipigil na Comelec.
Saan makakabili ng 20 pesos na bigas? Yan po yun eh. Paulit-ulit kayong binubudol, paulit-ulit kayong naniniwala. Nasaan na po may 20 pesos na bigas na makabili naman? Ang sarap pakinggan, no? Katuparan ng pangarap. Ayan palang katuparan. Yung wala kang mabili na 20 pesos. O bad news. Dati na yung may kadiwa eh. Kayo naman, oh. Nagbubulahan po ba tayo? Bukas maghanap ako ng kadiwa. Pag walang 20 pesos, pupunta talaga ako sa kadiwa bukas. Pero wag na lang. Baka mapagod ako. Hindi po lahat ng kadiwa ay bukas. Hindi po lahat ng kadiwa ay butas. Butas. Ay bukas.